Mga kapuso, ang lamig ng Tagaytay, mas madarama ngayong amihan season na. Pero ingat lang din dahil uso rin ang mga sakit na nakukuha tuwing malamig ang panahon. At yan ang tinutukan ni Von Aquino. Amihan season is here. Kaya naman ang mga turista, Tagaytay City ang punta. Mahaba man ang lakarin paakyat ang People's Park in the Sky, sulit naman dahil sa ganda ng tanawin na binalot pa ng fog. Pagdating sa view deck, talaga namang para kang nasa sky. Sa bahaging yun dapat makikita yung Taal Volcano pero dahil sa Sea of Clouds, bahagya itong natatakpan. Pero sa kabila nito, enjoy na enjoy pa rin naman ang mga turista sa pagkuha ng kanilang mga pictures. Nung hinangin nga yung fog, tas nag-clear, napakaganda talaga. At ano pa nga ba ang perfect sa maginaw na panahon lalo na kung nasa Tagaytay ka? Siyempre, ang mainit at malinamnam na bulalo habang pinagmamasdan ang breathtaking view ng Taal Volcano. Super sarap po. Perfect siya sa cold weather dito sa Tagaytay. Nagiging busy na, especially weekend, talagang dumudumog yung mga tao dito. Maging sa Metro Manila, ramdam na rin ang paglamig ng panahon. Kaya dapat palakasin ang resistensya dahil nauuso din ang ilang sakit. Pwedeng magkaroon ng sipon, pangangati ng lalamunan, or yung pesteng ahem na tinatawag, or maaari pag bumaba pa sa daanan ng hangin dahil nga masyadong dry siya, natitrigger nito yung ibang sakit na meron ng isang tao tulad ng paglala ng hika o paglala ng COPD. Kung may sakit, mainam na kumonsulta sa doktor. Dapat din daw panatilihing hydrated ang katawan, kumain ng masustansyang pagkain, at kung may hika, ituloy ang maintenance medicine. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Tuloy-tuloy ngayong weekend ang makulay at puno ng musikang Mascara Festival 2023 sa City of Smiles, Bacolod. Bumida ang mga nagniningning na electric float, gagandahang maskara at pasabog na performances. Nagpasiklaban sa street dance and arena competition ang mga kalahok. Isa sa mga hurado riyan, si GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez na nakisaya sa Mascara Festival. I'm really impressed by the energy, by everything, the preparations, the beauty, the food, lahat. Napakasaya sa Bacolod. Alam ko na kung bakit ito yung City of Smiles. So it's becoming one of my favorite cities in the Philippines. Sumentro po sa kahalagahan ng kawayan ang 23rd Learn and Earn from Bamboo Experts sa Carolina Bamboo Garden sa Antipolo City. Pinangunahan niya ng founder na si Carolina G. Jimenez. Sa event, ipinakita ang halos 50 bamboo species at may demonstration din sa pagtatanim ng kawayan. Tinalakay din ang bamboo treatment process para tumagal ang buhay ng mga kawayan. Kabilang sa mga dumalo, galing pang probinsya na layon daw na maibahagi sa iba ang natutunan. Napakahalaga sa ating buhay. Ang bamboo mula sa roots hanggang sa pinakataas na portion may gamit. Ang aking passion is to impart to our kababayans the importance of bamboo. Bamboo can be used for any type of building. It can be used for houses, huge event centers and pavilions. But in order for it to be used correctly, we need to make sure they're safe and strong and resilient. Binaha ang ilang bahagi ng Mindanao kahapon. Sa Tantangan, South Cotabato, pahirapan ang pagbiyahe ng mga sasakyan dahil sa pagtaas ng tubig. At pinasok naman ng baha ang ilang bahay sa barangay New Pasi sa Tacurong City. Ay sa Pag-asa, thunderstorm ang nagpaulan sa mga yan. At ito rin ang inaasahang maka-aapekto sa bansa bukas, pati ng amihan at shearline. Sa 3-day forecast sa Pag-asa, magiging maliwalas ang panahon sa Metro Cebu at Metro Davao pero asahan pa rin ang mga pagulan. Magiging maulan din sa Metro Manila pero inaasahang bubuti ang panahon pagdating ng Miyerkules. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, umaga pa lang bukas ay may hanggang malalakas sa ulan sa malaking bahagi ng bansa. Mas umiinit pa ang labanan sa hardcourt ng NCAA Season 99 Men's Basketball.
Ngayong araw, nagtagumpay ang San Beda Red Lions sa laban kontra EAC Generals sa score na 86-72. Sa second game, nagwagi rin ang Benil Blazers kontra sa Letran Knights sa score na 68-55. Nanguna pa rin ang Mapua Cardinals sa may 8 wins at 1 loss. Abangan sa Martes na hapon ang laban ng JRU Heavy Bombers kontra LPU Pirates na susundan ng tapatan ng Emilio Aguinaldo College Generals at San Sebastian Golden Stags. Mapapanood ang laro live sa GTV at live stream din sa social media accounts ng GMA Sports at NCAA. Nandito tayo ngayon sa black carpet ng Sparkle Spell 2023 para antabayanan ng mga Sparkle Stars at ilang influencers as they dress up in their most fabulously frightening costumes. Inaasahang darating dito sina Alden Richards, Raver Cruz, Julian San Jose, Barbie Fortesa, David Licauco, Miguel Tan Felix, Isabel Ortega, Jillian Ward, Sanya Lopez at marami pang iba. Kaya't abang-abang lang tayo mga kapuso dahil siguradong gugulatin na naman tayo ng ating mga kapuso stars pagdating sa kanilang mga pasabog na outfit. And that's my chika this weekend at live mula dito sa Sparkle Spell Halloween Ball 2023 sa Taguig. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Oy, happy Halloween, Nelson. Salamat, Nelson. Iba ang kuko. Mga kapuso, 64 na araw na lamang at Pasko na. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.